Ito, gusto kong makita yon sa mga mata ko siguro. Sa bawat eksenang ibinibigay ko. Yeah. And just like any other characters na ginagawa ko, prayers talaga na makabalik ako sa sarili ko. Oo, kasi when I portray a character, binibigay ko kasi talaga yung buong ako. Which is minsan nakakatakot, pero wala, mahal ko itong ginagawa ko eh. Ganun katindi yung preparation, nasamahan na ng prayers. Oo, lagi naman. Oo. Prayers talaga. Eh, before and after kung gumawa ng isang eksena, laging prayers. Lalo na sa characters yung sabi nga ni Jenica kanina, emotionally draining talaga and mentally, no? O, iba yung effect. Thank you so much, Christian. And now, for Sir Eric Fructuoso, the Gopings. Nakasama natin ngayon, yes. Hello po, pinapanood ko po kayo. Ay, nakakakilig. Okay. So, Sir Eric, this question is for you. Ano ba ang dapat abangan sa character mo? Ano ba yung magiging papel mo sa buhay ni Grace? Ako, parang sagot ni Sabto, maraming spoiler alert. Pero yung character ko ni Oscar Jimenez, yung ginanapan ko, siya yung police na mag-investigate sa lahat ito. So hanggang doon lang muna pwede ko sabihin. Tsaka, gwapo si Oscar dito. Sobra. Paano niyo pinaghandaan yun, Sir Eric? Bale, wala ng preparation. Hindi, syempre, naligo muna. Tapos, nilega pa, di ba? So, basta maganda yung... at first kasi, nung sinabi sa akin na police yung role, okay, police. Tapos, nung nakausap ko na si Direk FM, nung nagbasa na ako ng script, sa 30 plus years kong nagtatrabaho, nagbasa na talaga ako. Hindi, syempre, di ba? Trabaho lang, pero this time, sinabi, kin-explain sa akin na direct na yung karakter mo, ikaw yung pinaka, lahat ng sagot na hihintay ng audience manggagaling sa'yo. So doon ako na parang talaga, nung binasa ko na, oo nga. Oo nga, kailangan ko na ayusin. So, ayun. Pero this time, dahil alam ko magaling naman ako artista, pero this time nag-surrender ako. Direct, guide niyo ako. Direct kung ano yung dapat kong gawin. Hindi ako magmamarunong, ituturuan niyo ako. Kahit sa cast, lalo na kay Christian, palagi-eksena kami, nag-uusap muna kami, pinag-uusapan mo namin, paano mo gusto? Paano natin gagawin to? Anong energy mo hanggang saan tayo? Para mag-in sync. Kasi minsan sa mga iba, it's usually magaling isa, hindi naman masyado, hindi pumapantay yung eksena. So, kami, kung mataas tayo, kung mababa tayo. Ganun kami mag-usap, tsaka nag-aalalayan talaga kami. So, I'm very proud of this show na to. Looking forward talaga na mapanood. Ayun lang po, maraming salamat. And thank you sa lahat. Ay, additional info dun kay Eric. Outnumbered kasi dahil puro mothers eh. Kaya nasa kwento. He carries the story of the fathers. So, maraming tatay yung makaka-identify sa kanya. Ngayon mo lang nalaman, Eric. Dali! Nagulat, nagbasa ha? Alam ko naman yun. I was paying attention naman. Nagbasa naman ako ng script. Ang cute. Pero yun nga, no, hindi lang bale yung creatives or team behind it yung nag-extra mile. Kahit ang actors natin, kita natin ngayon, di ba? May mga iba silang ginagawa sa mga usual nilang ginagawa sa ibang projects. Dito may extra mile, may pag-uusap sa anong atake natin dito, di ba? Ang ganda naman. May prayers din, oo, di ba? Ang ganda malaman itong mga behind the scenes na kwento. Thank you po for being generous with your answers. Okay, ito naman for Elise! Hi, Elise! Hello. Hello. Hello to everybody sa ating press friends. Alam ko medyo mahaba ang afternoon and gabi natin, but thank you all for being here.
ito na ang iyong question. Parang beauty queen na. Here's your question, Elise. Marami ka na rin karakter na nagawa. Pero, ano ang pinagkaiba ng role mo sa Saving Grace sa ibang nagawa mo na? I think every role na natatanggap ko recently, mas nakaka-connect ako sa kanila. Mas natutuwa ako actually kasi mas nagiging mature yung, in a sense na hindi kailangan magpakita ng, skin. More skin doesn't mean more mature roles. So natutuwa lang ako kasi nabibigyan ako ng role na hindi kailangan ganon, pero makikita mo na nagmamature yung bawat character na binibigay sa akin. Which, laking pasasalamat ko din syempre. Yan nga kay Sir Leo, Dreamscape, because ever since sila yung nagtitiwala. And, ayun, masasabi ko lang kay Jessica, mas dito ko nakakonect sa isang character. Dito ko naramdaman yung all kinds of emotions. And actually sa personal kong, sa sarili ko, mas meron akong na-discover sa sarili ko dahil ginawa ko tong character na to. Well, mukha talagang naging mind-blowing and life-changing ang Saving Grace para sa lahat ng ating cast members. So we're very, very happy to see that and we can't wait to meet your character, Elise, in the episodes to come. Alright, now we're down to our last 4 questions. Maraming salamat sa lahat po na nag-send ng inyong questions. This one is coming from Chad of Manila Feed and this is for Miss Julia Montes. As someone who has portrayed a wide range of characters throughout your career, how does this role in Saving Grace push your boundaries as an actress? And if you could share your unforgettable scenes and why? Dun sa last question po ng unforgettable scenes, mahirap kasi para sa akin lahat ng scenes sobrang tatak, sobrang importante at sobrang mahalaga. I can say siguro, when you watch Saving Grace, there's a part of you na nahihil. Kasi for me, playing the role of Anna, may nahihil sa akin na akala ko wala na, akala ko okay na. And then, eto na ako, stronger Julia or Mara in real life, na haharap sa tao na eto na ako, okay, stronger version of me. Pero nung piniplay ko yung role ni Anna, napapapray talaga ako na